pinamili na namin yung naipon naming barya ko Marites at hindi naman nga po kaagad namin naayos dahil yun nga po ay busy kami kahapon. Kaya ito kinaumagahan ay inayos ko na para naman nga po maganda na tingnan dito sa aming bahay dahil makalat talaga pag ganitong hindi mo kaagad may ayos. Pero syempre bilang tindera ay ito yung kalat na gustong gusto ko dahil nakakaganda talaga tingnan ng tindahan pag maayos at talaga namang may mga stock kayong nakikita. Grocery ako kahapon at may nakita nga akong mga magic sarap na may +4. Pana nga ako ng 5 kahit medyo malaki talaga yung pinakapuhunan nito. Nag-iisa na nga lang po yung magic sarap na may +4 sa tindahan namin. Sa online nga ay may kumakalat na magic sarap or nagbebenta ng mas mura. Pero dahil gumagamit nga rin po ako nito kaya hindi talaga ako bumibili sa online dahil hindi ko alam kung fake ba yun or original. Pero dahil sobrang baba panigurado ma-fake nga iyon. Kaya sa grocery talaga ako bumibili ng mga ganitong panghalo sa pagkain. Sa gamot naman ay sa butika din ako bumibili para sure talaga na walang peke sa aking mga binibentang gamot dahil yun nga po ay iniinom din natin. May nag-aalok din kasi talaga na sobrang baba ng presyo. Nakatry na ba nun kayo kumarites na alokin ng mga gamot na talaga namang halos hindi pa umaabot ng 10 piso? Iba ay 4 pesos pababa pa yung presyo. Siyempre bilang tindera ay talaga namang gusto nating kumita. Dapat pahalagahan pa rin natin yung mga customer natin. Kahit gaano pa kagusto nating kumita, mas importante pa rin na hindi tayo manlamang sa kapwa. Malinis nga yung konsensya natin at alam naman natin na mas i-bless pa tayo. Yun na nga lang yung mga nakasabit dyan na Milo at gatas at kape. Ayan, sinabit ko na nga sila. After kong pagpipiraso-pirasohin yung Milo ay nirefill ko na nga po iyan. Yes lang naman sila ng batch kaya hindi ko na nga po inilagay doon sa pinakalikod. Yung magic sarap ay inayos ko na doon sa paglalagyan nila. Masarap magdagdag at bumili ng mga iba pang mga paninda pero hindi nga po pwede lalo na kung nasa looban ka tapos limited lang din naman yung mga magiging customer mo. Ang binibili ko lang talaga ay yung madalas na hinahanap ng customer. Siguro may pampuhunan pa nga ako dito kumarites at pwede pa siyang lumaki ay hindi ko nga pwedeng gawin iyon. Dahil maaari lang na ma-expired iyon or di kaya hindi maibenta. Dahil hindi ibig sabihin na may pambili ka ng mga paninda mo ay lahat ay iubos mo sa stock. Pero ang ending ay malulugi ka dahil na-stock nga lang yung pera mo tapos hindi pa nga naibenta ay na-expired na. Yun din yung isa sa dahilan kung bakit ako nakakapag-ipon. Hindi ako basta-basta bumibitaw ng puhunan kung alam ko nga ay hindi naman yun kikita or hindi bumibenta sa tindahan. Halimbawa, kahit may puhunan ka tapos lahat ng pera ay ibinili mo ng mga school supplies pero dahil hindi ka naman sa tabi ng school abay hindi rin iyon kumita. Kahit sabihin na hindi nga iyon na i-expire pero ang tanong ay bumenta ba ng mabilis? Pero dahil wala ka naman sa tabi ng school ay hindi ka pa rin kumita at natingga lang yung pera mo. Kaya importante na balance at alam mo nga kung hanggang saan yung limit ng iyong tindahan. So, ayun lang muna kumarites. Salamat sa panonood. Follow for more. God bless us. At sana i-share nyo na nga rin po itong aking video.